Hello vlog! Welcome back! Kamusta na? Long time no see. Ang taga na natin din nagbo-vlog. 2024 pa yata yun o 2023 yata. Nung 2023 yata ako naghuling nagbo-vlog. Tapos 2024 nagbo-vlog din ako pero hindi ko na-upload yung mga videos namin. Siguro sabi na, nasa na kaya si Elena? Ba't di pa na-upload yung mga videos namin? So, like 2 years na, 2026 na ngayon. Tapos hindi ko pa siya na-upload yun. Dami kasi nangyari. Tapos along the way, marami tayo na-limit ng mga tao. Tapos mga lugar na pupuntahan. And marami tayong natutunan doon. And this time, mas authentic na sa vlog. Kung anong talaga nangyari, ikikwento ko na lang doon sa vlog. Tapos ngayon, ang gagawin ko ay, ikikwento ko sa inyo yung mga pangyayari dun sa clips. Imbis na, ang babaguhin ko lang sa clips ko is that imbis na katulad ng dati, ay gagawin ko ay, kasi dati kasi binibidyoan ko mga clips ganito ganyan. Tapos hindi ako lumalabas sa vlog. Tapos, yun, camera shy ako nun kasi Camera shy kasi ako noon. Tapos bukod pa doon, na-insecure ako kapag nakikita ko yung pinapanood ko yung sarili ko sa vlog. Parang tingin ko sa akin sarili ng parang pangit. Bang ginagawa ko sa vlog? Pero ngayon, siguro medyo nagmamature na, marami na natutunan. Tapos, ayun, siguro less insecure naman na ngayon. Tapos yun, gagawa natin ng paraan today. So, ang vlog natin is ikikwento ko sa inyo yung mga adventures natin sa Philippines from the start and then hanggang sa dulo. Pero yung per clips na video. Kasi dati, pag nagbibideo ako, pina-follow ko lang yung timeline, tapos nilagay ko lang doon, ganito. Kasi nahihirapan talaga ako edit, na-stress ako. Sabi ko, ano ba yun? Siguro ngayon, mas ma-enjoy ko na yung vlogging kasi parang hinahanap ko ano yung way na pwede natin i-edit na less stressful at the same time na-enjoy natin yung ginagawa natin. So ngayon, tingin ko nahanap ko na yung way natin kung paano natin siya edit ng hindi stressful katulad ng dati. Tapos, papakita ko sa inyo yung mga glimpse ng clips. Tapos, i-reactan ko siya. Tapos, sasabihin ko sa inyo kung anong nangyayari doon sa video. Yun. Medyo late na nga kasi din yung guys. So, medyo sundown na. Tapos, hindi pa ako nakakasimula mag-vlog. Ang daming pangyayari, ang daming hassle. Ayan, so, let's start na lang. Ang daming dada. Oh my gosh. Hindi ako talkative. So, let's go with the first video. Wait lang, guys. Nga pala, guys, sorry sa background ko. Ito lang talaga ang magandang lighting kasi yung natural sunlight, yun talaga yung natingin ko na napakagandang lighting. Well, sanay talaga ako tumitingin dito sa camera, dapat dito ako tumitingin. Hindi pa talaga ako sanay yung tumitingin ako sa lens yun. So yun, hiya pa. Ano na yan, Elena? Tagal na natin nag-vlog. Bakit ka pa ba nahihiya? Ano yan? Okay. So, papanoodin ko yung clips tapos explain ko sa inyo kung ano nangyayari dun sa clips. Sinave ko siya dito. Nga pala guys, sorry matagal na ako hindi nakakapag-update. Ang tagal na. Siguro this time mas ma-enjoy ko na yung pagbo-vlogging kasi react natin yung ating unang video. So guys, talaga halaan ko masana na tumingin dito sa lens. Pero parang nag-blank space talaga ako pag mas gusto ko tumingin dito kasi mas natural sa akin, mas nakakapag-isip ako, nakikita ko yung mata ko. Pag dito kasi ako tumitingin, nakikita ko yung reflection ng mata ko. Pag dito ako nakatingin ako sa reflection ko. Makikita niyo yung mismong mata ko. Yun nga lang, medyo nabablank space ako pag nakastare ako sa lens. So yun. Ayan. Tapos, react natin yung mga, video. Ayan, dami. May nakabar. Sagit lang, guys. Ito Nagiging problema ito, nagiging pattern to sa mga investigasyon na nagagawa namin. Na despite na nahuhuli na yung isang kamag-anak, the following year, may mahuhuli na naman na kamag-anak. Hindi sila nadadala. Dinala nga sa DSWD ang biktima at pati ang dalawa ng kapatid. Kulong naman ang magkapatid sa kasong human trafficking at online sexual abuse. Dito Bawa, ABS-CBN News. Umabot po sa halos
Mga laro. Toys. Sa dalawang palapag ng warehouse ng Dental Supplies sa Joystick. Malabon City. Meron din, Bureau of Fire ganun din Protection, itong isa. pasado alas 4 ng hapon nang tumiklab ang sunog. Ito. Pero inabot ng pasado alas 5 kinabukasan nang ideklara itong fire out. Wala po namang naitalang nasugatan parang sa mga sunog. stamp. Ang patuloy pa rin iniimbestigahan ang sabihin at ang halaga ng Ito pinsala. kasi di ko na pwede buksan. Naka-tape ang na. isang residential area sa barangay Niready ko na 175 siya sa para North ito. Caloocan. Iba nandito pa. Ayon Hindi pa po ito. sa Pwede ko ito PNP, bakita. Alas 12:30 kanina. Inisip ko, pipili natin kung anong clips yung i-react na natin. Yung unang clips kasi, yung pinakauna, dalawa yon. Binibidyoan ko yung maleta tas yung mga laman niya. Pero yung laman niya is like 70% yun yung mga may bago, may second hand na gamit na, pero lahat na yung ayos naman siya, good condition. Kasi sa ating kultura sa ating Pilipinas na pag maayos pa yung gamit, okay na magamitin natin, ganun. May Ito naman, napamigay na rin. Agad na ito. Kahit pa ito sa Pilipinas. Sa kabundugan ng San Mariano sa Isabela. Bag siya. Base po sa ulat ng search and rescue team na matagumpay na nakarating sa crash site ngayong Ito araw. puro mga May dinadala bra. silang Pero malinis pa to. Saka, sinunan na tinayo sa maliit nga lang na sa akin. Pero, ayun, wala kung sino ang naman gusto. ang pasahero na sa kasamang Ito yung sa ano, ay sa natagpuan ng mga pantali. rescuer na patay na ang piloto Ito ng naman aeroplano. yung Ayon po pangkulay sa sa Civil buhok. Aviation Authority of the Philippines, dadalhin ng rescuer ang mga labi ng piloto sa isang helicopter landing zone para madala sa Ito ba, Cagayan City. para Dagdag may ng coffee. CAAT, Parang frappe coffee. magpapadala na ng Ito parehas lang yun. tracker sa lugar na Ito siya. pinagsagaan ng Snacks. eroplano para tumulong sa paghahanap sa nawawalang Diba? pasahero. Saka ito yung mga iba pa. Ito kung gusto mo ito. Papamigay. Marami ito, puro papamigay. Ito, pwede pa nga ito ibenta. Sino may bibili ito kaya pamigay? Pamigay ito. Bago pa ito. na bumili ng lokal na supply ng palay. Nagpapatrol, service, manahan. Mission Puma. Stuff. bigas ni Joseph Ayos para ko sa na kanyang namin. karinderya. Aminado Yung siyang mas bandamit. mahirap pagkasyahin ang kita dahil sa taas ng presyo ng bilihin. Binidyo ko na lang para maayos ko na siya agad. Kasi kung ano yung ko pa mahirap na. Kwento ng mga nagtitinda. Alam mo ka kahit doon sila to. ay nagugulat Hindi dahil niya sa pa. taas ng presyo Swimsuit ng siya. bigas. Hindi ka na makakapag-retail ng 50. Kung Tapos meron pa makakapag-retail dito, naman, ito. yung parang broken na sa Maayos pa yan. imported. Yung iba, customer. Hindi ko masyado masuot. Bakit Ito guys, yung una ko kasing video, nasa clips ng aking Reno, at yung dalawang video doon is tungkol dun sa, yung nagbo-video ako tungkol sa yung maleta ko ng laman. Kasi 70% ng gamit na dinala ko sa Pilipinas ay ipapamigay ko. Yung 30%, yun yung mga personal gamit ko. Hindi ako masyado sa akin. Yung ayos lang for a week, tapos pwedeng labhan, yun. Pero yung ibang laman nun is ibibigay ko talaga sa aking long time na best friend. Ano yung parang gratitude gift sa long time na kami magkaibigan. At hindi pa kami nagme-met ha. Matagal na kami magkaibigan pero hindi pa kami na-met in person. Pero kilala na ng parents namin ang isa't isa. So yun. Tapos naging close kami one time during my younger years. Nandun pa yung mga darkest days pa. Tapos ang dami pang challenge sa life. Yun. So doon kami mas naging close. Okay, pipili tayo ng video. Ano bang una ako i-react? So, okay, piliin natin. Yan, maleta ready. Oops! Wala space. Let it open. Wow! Nagtatamaan na! Hindi naman, kunti lang. Hindi naman magis. Let's go! 9 pa naman ang flight mo eh. Oh, natagal pa, almost 10. 5 minutes lang before 9 eh. Kasi 9:55. 9 pa naman. Tama yan. Ready na guys! No stress.
Wala stress kasi yan, maganda pag maaga. Wala stress, chill lang. Parang on the flow, wala pa. Pero si Daniel ano yun, Belgian yun. Pag sinabi nun ganong oras yun. Si Ching ang susunod doon. Later. Alis ang Kahit kotse. iwanan mo lang dito kung gusto mo. Kasi gusto ko malamig. Talaga magugulat ka sa weather pagdating mo doon. Pagbukas ng aeroplane. Pero, hindi naman ako masyadong nice. Nice ito surf, pero hindi ako masyadong nice pumunta dun. Namimiss kita pa eh. Nag-alala ako sa iyo pa eh. Hindi, maganda yan. Just take care pa. Alam mo, natutuwa ako ngayon kasi I feel yung able to, excited kasi hindi na ako makasama sa iyo talaga eh. Magiging abala lang ako eh. Hindi naman. Pero eventually, nakikita ko na yon na magaling. Sisend kita message pa ng example. Stay safe pa ha. At least pag nakabalik pa ako, stay safe. Oo. Ingat lagi. Naglalap Ayoko kita eh. nang ma-stress kasi- Kahit ano tayo. Matanda na, high blood na eh. Hindi naman. Eat healthy food. Patakaw ka naman sa healthy food eh. Ako may lang pagkain, hindi ko kaya Ayun kainin. mga aeroplano, naglalapit international. Ibig sabihin, malapit na lapit talaga tayo sa airplane. Lapit Sa sabit yan airport. tayo eh. Sabit din tayo eh. Sabit din tayo. Dito. Nagtatamaan na. Hindi naman. Okay, so yung video na yon ay nung paalis na ako, yun yung araw na paalis na ako papunta sa airport, Brussels. Papunta, isa 7 pero Brussels siya ng airport. Papuntang, connecting flight, papuntang Dubai to Philippines. Ito yung daladala ko yung maleta ko, tapos nilalagay ko siya sa sakyan. Yun. Paalis na kami, tapos nagkukunting kwentong kami ni Papa. Yun. Pero ayoko muna mag-react masyado dito. May yung pangalawang clip, masyadong word na yun? Masyadong emotional. Gusto natin, ang video natin, very positive, very light, very cheer up, yung ganun. Let's be positive sa vlog, yung ganun. Huwag naman natin gawin ng dramatic scenes. Let's keep na natin yung part na yun, di ba? A few moments later. Okay, ready ko na yung stuff. Hello? Hello? Parating na ako pa. So, sa scene naman nito, ay, nakarating na kami dun sa mismong Brussels Airport. Tapos, may isang lugar kasi doon, na 10 minutes, pagkakalala ko yata mga 10 or 15 minutes na pwede ka lang mag-stop over doon. Tapos nun, rules ay hindi ka pwede mag-stay more than 10 to 15 minutes. Tapos nung hala mo, ikot. Kung gusto mo bumalik, babalik ka ulit. Pero ikot ka na tapos another ka na mababalik ka doon. Libre siya for 10 to 15 minutes na ida-drop off mo yung mga taong nasakay sa Brussels. Tapos maglalakad na lang sila dun. Sa dulo doon may bus. Pero may bayad yun. Tapos dun ito sa bus stop dito kami binaba. So, within that 10-15 minutes, pababa ko ng gamit. Tapos yun yung sasay yung goodbyes yun na, yung ganun nakabilis. Kasi may time limit. Like, hindi ko lang maalala exactly kung 5 or 10 minutes. Pero around those time, yung limit niya. Within that 10 or 15 minutes, alangan na ibaba mo yung pake mo, tapos meron dong cart para marami kayong bagahe, ilalagay mo dun yung bagahe nyo. Para siyang may cart siya, pwede may siya, ilang parang layer by layer. So, dun mo siya ilalagay. Tapos, mag-walk na kayo papunta sa loob. Tapos, sa clip na to, ayan, ito yung bagahe ko. 3 sila. May malaki, may parang, medium small, tapos may pang mini. Yung kulay blue, yun yung dadaling ko kasama ko sa hand carry. Tapos yung iba pang check-in. Tapos yung 10 na yan, lalakad na ako, pupunta ako doon. May mga direction naman siya kung saan kayo dediretso. Pero this time, at least hindi ko na to first time, second time ko na to. Kaya we know how to navigate. Pero kasi the last time kasi, nung
Usually kasi kami, pag pupunta ka dati kami sa airport, iba yung entrance namin. Ito naman is parang likod. So parang I have to navigate my through. Even though it's just my second time, parang I have to navigate through sa dulo. Kasi first time ko dumaan sa likod. Dati kasi kapag may sinusundo kaming pasahero, doon kami dumadaan sa harapan. Pagdating ko sa dulo niyan, inanavigate ko sarili ko. Saan ako dadaan? Sa kailangan meron. Tapos, importante rin na may extra time kayo pag dumaan kayo sa airplane. Hindi pwedeng on the time. Kailangan maaga kayo na mga ilang 1 hour, 2 hours para kung mag-adventure kayo, mag-adventure. Yung parang, just to make sure na kung lalo na first time nyo, alam nyo kung meron kayong time para magkaroon ng, at magka-mistake kayo, isanamigit yung sarili nyo para makahanap doon sa mga pupuntahan yung lugar. Yun. Kasi experience nga yan, learning experience, diba? Yun. We are number 3, departure. Oh, look at the stuff again. Good thing there's only me. Tapos guys, sa clip na to, ito naman yung time na nandun ako sa elevator. Nakapasok na ako doon sa elevator. Tapos navigate ko yung sarili ko. Mayroon kasi sa elevator, may nakasuot naman doon yung mga ilang lugar na direction. So, hinanavigate ko yung sarili kung saan ako pupunta. Meron akong pupuntahan yung counter. Yun. Listen. Tapos guys, isa clip na to, 'di ba, parang pinapakita ko yung mga sa boarding pass. 'Di ba, may boarding pass tapos meron dong wall doon nakasulat yung mga schedules and stuff. And nung time na yun, hinahanap ko yung akin, kung ano nakasulat sa ko boarding pass, tapos hinahanap ko yun. Usually kasi, sa pagkakalala ko yata noon, kapag sobrang aga mo, mga 3 hours, siguro 5 hours, hindi pa nakasulat doon sa board yung ticket mo. So, pagkakalala ko kasi, mga 1 or 2 hours yata, before departure, doon nalabas yung boarding nyo. Pero pag sobrang aga nyo, mga siguro 3 or 5 hours, hindi pa lalabas yung boarding nyo doon sa wall. So, yun, maghintay din kayo. Nag-wait lang doon. Tapos, pero at least maaga siya pinapayagan at least 1 or 2 hours before departure. Lalabas na doon sa board. Tapos, makikita nyo, may department doon, A, B, and C. Doon nyo malalaman lang saang department kayo pipila para ilagay yung anyong bagahe doon sa matawag sa word na yun. Makalimutan na talaga ako. Sorry guys, kapag may camera, pag ako ginagawa ko ito na ako lang, diretso ako, pero pag ginagawa ko with vlog, nabablank space ako minsan. Parang, ang hirap talaga pag nakatingin ako sa lens, nabablank space ako. Basta pag nakatingin ako dito, mas logical sa akin. Pero kapag tapos na yung vlog, pag pinapanood nyo, kung hindi ako nakatingin sa mga mata nyo, di ba? Hindi tama. So, dapat dito ako nakatingin sa lens. Almost pulled down na. It's like... Kasi sabi niya, ako pupunta doon. Hanapin ko si Elena, sabi ko, lala mo ba? Tama ko po sa vlog. She's just 22 years old. 22, 21. 23, January 3. Ah, 23. January 3. Kababirthday mo nga lang pala. Tapos guys, sa clip na to, ay nandun kami sa, di ba sa airport nandun yung mga handicap. Para pag pumunta mo sa airport, parang hindi na sila mahirap pa maglakad. Yung sila parang yung special wheelchair sa airport, para parang VIP na rin yun, para hindi na kayo pipila and stuff. Pero sila kukuha ng handicap. Silang dalawa, tapos ako maglalakad lang sa video na yun. Tapos guys, sa video na to, ay nandun kami, di ba sa airport, hindi ko alam tawag doon exactly, pero parang sa airport meron kami pinupuntahan para sa mga handicap, para silang dalawa ay hindi na maglakad all the way, mapapagod sila. So sila yung may special, parang anong tawag sa word na yun, yung handicap na ride, para ginagawa, tit, 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 parang special VIP nga yun eh. Silang dalawa lang, so ako naman maglalakad, tapos susundan ko sila, yun. Tapos, yung nakikita nyo sa video, yung babae doon, siya ay si Mama Jean. I mean, hindi kami blood related,
Pero kaibigan siya ng papa ko. And ang gusto niyang tawag ko sa kanya, at hindi lang ako, at yung mga pamangkin niya, yung mga taong kilala niya, very close sa kanya, ay ang tawag sa kanya Mama Jean. Just to clarify that, na siya ay kaibigan ng aking father at family sa akin. Kaibigan siya ng aking father. Tapos, yung sa tabi ko naman na guy, siya naman ay partner na Mama Jean. So, siya yung asawa ni Mama Jean. Ang pangalan niya ay si Kuya Daniel. Naman nanood ko na dapat itawag. Di ba kuya? Ganun na lang kuya. Tito, ate. Hindi ko na alam. Basta tawag na lang natin kuya. Kahit di natin kilala ganun. Kuya. Actually, yun, medyo kilala na sila. So, trusted siya ni Papa. Yun. Apply kami. Very friendly si Mama Jean actually. Just to clarify hindi kami blood related. Pero, friend siya ng aking, long time friends na siya ng papa ko. And, yun, sabay kami dito sa paglipad. Kami tatlo. Sige. Huwag ka na mag-alala. Kasama namin yung anak mo. Walang problema. I will take care of her. Okay? Okay. Wala, hindi gumana. Pwede. Kasi ikaw lang ang member, hindi siya. Tapos sa clip na yon, yung kausap na sa telepono, yun ang papa ko. So, sa video mukha actually, marami nga, minsan na may mistake kami na parang siya yung grandfather ko, ganun. Siya yung aking grandfather na parang papa, at the same time best friend yun. Meron din kami mga quarrels sometimes, ganun. Pero magkakasundo din, ganun naman, perfect na family. Ganun, yun. Ayun, nag-usap sa telepono. Kapit naman ano ko. Sa video na yun, guys. Diba ang cute nila? Sobrang cute nila doon sa video na yun. Yung may machine, yung sa VIP para sa handicap. Teet, teet, teet. Pag pinapanood ko yung clip na yun, sabi ko, ang cute naman ang dalawang At doon sa likod, naglalakad. Sila nakaupo. Oh! Tapos ang cute nilang dalawa doon. Gano'n, teet, teet. Parang yung laruan na kotse. Teet, teet. Ang cute nila, diba? Tapos sa clip na yon, habang naglalakad ako, kasi syempre sinusundan ko sila, na yung tawag yung handicap, hindi ako pwedeng tumigil doon ng matagal kasi maiiwanan ako. Sabi, nasa ka na, Elena? So, hindi ako pwedeng tumigil. So, habang naglalakad ako, may nag-replay na piano doon sa gilid. Ang ganda. Kaso, hindi ako pwedeng mag-stop. Naglalakad ako habang binibidyo ko. Sabi ko, be careful lang. Kasi minsan kapag mabilis ako naglalakad or kahit hindi mabilis, pag ginagano video, baka hindi na maklip kasi sa sobrang bilis. Hindi na maganda panoodin sa clip, di ba? Ayun. To make sure ko na habang naglalakad ako, nag-glimpse ko lang yung clip. Siguro, mga 2 seconds or 3 seconds na nag-glimpse ko lang ng gano'n na video ko habang naglalakad. Tapos sa video na to, lang siya, 6 seconds. Hindi ko lang sure kung napansin nyo guys kasi ang bilis lang niya, 6 seconds. Pero di ba sila nakasakay sa handicap, si Mama Jean, si Kuya Dan, tapos dito, nandito ko sa, hindi ko alam kung exactly anong tawag doon, pero parang siyang escalator, pero hindi siya paakyat, forward lang siya, ganun. Di ba sa airplane may mga ganun, yung escalator siya, pero hindi siya pataas. Hindi ko alam kasi, guys, kung ano exactly word na tawag doon. Pero para siyang escalator, pero hindi paakyat, pa-forward lang. So, nung time na yon, nung idea ko, hindi ko alam kung ano, tagal na kasi to eh. So, hindi ko masyadong tanda. Pero pag tinitingnan ko yung video, parang naalala ko to. Sa video na to, sumakay ako, di ba habang nandun sa handicap, nandito ako sa yung parang escalator na pa-forward. So, isip ko siguro nun, tingnan natin kung sino mas mabilis. Sila nandito sa handicap or ako nandito, hindi naglalakad. Hindi
dito sa yung sa escalator, nakikisunod sa kanila. Pero hindi ko alam, actually, matagal na to. So, hindi ko na exactly matandaan kung anong mas mabilis sila or ako. Pero, sakita mo naman sa video, nandito silang konti. Siguro, mas nanalo yung handicap. Tapos, nandun ako sa kasi syempre, lakad ako ng lakad. Doon, sumalang naman ako, sumakay doon sa parang escalator. Para habang nandun sila sa handicap, andun na ako sa escalator. Paano, hindi na ako naglalakad. Maandun ako isa. Sa video ko. Nakakatawa tong video na to. Nakakatawa siya actually. Nakakatawa siya eh. Alam niyo guys, habang pinapanood ko to, parang bumabalik sa akin yung memory. Kasi, hindi ko alam na-explain ko ano yun. Kung ano siya, parang maybe inspiration or something thrill or excitement or yung parang, basta meron akong parang thrill or excitement inside na hindi ko ma-explain, parang yung feeling na yun na every time nandun ako sa airport, tapos sinitinan ko lang yung airplane, di-stare ko lang siya. Tapos ano pag ganun yung weather, parang nostalgia. May feel siya na parang, na I take a small moment na parang naka-post lang ako, nakatingin na gano'n, nagdi-deep think. Tapos tinitingnan ko yung clouds, tinitingnan ko yung airplane, yung airport. Feel ko lang yung moment. Pero sa akin parang, tinitake ko, yung parang siguro small seconds or small minute, nakaganon lang ako. Pinifeel ko lang yung certain moment. Hindi ko alam, basta may ganun akong feeling. Kaya siguro nung younger version ko, nung younger pa ako, bata. Sabi ko, gusto ko sana baka maging na lang ako, flight stewardess paglaki ko. Hindi naman masyado mataas yung requirements. Yun nga lang, nung malaki na ako, ay ko parang hindi ako papasa sa stewardess kasi hindi ako matangkad. Ayun, so tingin ko parang, hindi ako mapapasa sa stewardess kasi hindi ako matangkad. Ayun, maganda sana yun. Pero, merong moment talaga na gano'n na, ewan ko ba, hindi ko ma-explain. Parang, iba yung feel. Hindi ko alam kung ako lang yun o meron din man tao. Pag meron kang parang hindi ko ma-explain na excitement ba to, thrill ba to, na, or adrenaline maybe, na pag ever na ako sa airport, nagtitake lang ako ng small moment, tumitingin lang ako ng tahimik lang, gano'n. Tapos binibidyoan ko, no? Uy, my love. Kasi i-repair ka. Ang lamig na. Yeah. Ay, tingnan mo. Tapos sa clip naman na to, nandun na kami sa loob, sa mismong airplane. Tapos inaayos ko na, kasi pagtitingnan ko to, nandito kami sa gitna. Kasi di ba may row siya? Ito yung parang gitnang seat, tapos nandito yung left side, malapit sa bintana. Pero sayang, noon dati gusto ko talaga na malapit ako dun sa bintana. Basta gusto ko nang tumingin sa bintana. Tapos nandun yung clouds nakikita mo sa airplane. Pero, nabigyan na opportunity na ako nung una ako pumunta dito sa Belgium. Pero, yung una ko talagang seat, hindi ako nailagay sa window. Pero, nakiusap talaga ako noon sa stewardess. Tapos, kinausap niya yung other person na nakaupo doon kung papayag daw kami mag-switch ng place. Pero, yun ay before, long time pa yun, 8 years ago pa yun, pero ito naman pabalik ako sa Pilipinas for the first time. Nga pala guys, this is 8 years. 8 years na hindi ako umuwi. So, ito yung after 8 years, makakauwi tayo sa Pilipinas. Yun.